Refleksyon para sa Abril 26. Ika-4 na linggo ng pagkabuhay. Juan, Kabanata 10, Talata 11 hanggang 18. Ang mabuting balita. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa, at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Refleksyon. Sino ang mabuting pastol? Ang mabuting pastol ay walang ibang hangarin kundi ang kapakanan ng kanyang mga tupa. Ang mabuting pastol ay handa rin na isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Sa atin pong modernong panahon ngayon, ang isang pastol ay pwede rin yung isang bagay na nagiging sentro ng ating atensyon, na naghahangad na magkontrol at magdikta sa ating mga buhay. Halimbawa po, ang pagiging gahaman sa pera ay maaaring magpastol sa atin kung hahayaan natin itong magkontrol sa atin. Pero kung hahayaan natin na ang pera ang ating maging pastol, ay hindi lang tayo kokontrolin nito. Bagkus ay pwede rin tayong gawin nitong alipin. Hindi lang tayo ang sisirain nito, kahit na ang ating pamilya ay kaya nitong sirain. Ang ating trabaho ay pwede rin nating maging huwad na pastol. Sa paanong pamamaraan? Ito po ay mangyayari pag tayo ay wala ng panahon sa ating pamilya at puro trabaho na lang. Ano ang mangyayari sa pamilya? Baka masisira na lang ang pamilya at magkakahiwa-hiwalay. Ang ating ambisyon na yumaman ay pwede ring maging huwad na pastol. At marami pa pong ibang mga bagay na gustong magpastol sa atin na sa totoo lang ay wala namang ibang hangarin kundi ang sirain ang ating mga buhay. Sa gitna nitong mga huwad na pastol, si Jesus ay gustong ibahagi ang kanyang sarili sa atin, dahil siya ang tunay na mabuting pastol. Sinasabi sa atin ni Jesus sa mabuting balita,
Ako ang mabuting pastol, at itataya ko ang aking buhay para sa mga tupa. Bakit hindi natin bigyan ng pansin ang sinasabing ito ni Jesus? Marahil ay pwede tayong magsimula sa pamamagitan ng pagbabasa tungkol sa buhay ni Jesus at sa kanyang mga makahulugang salita sa Biblia. At pwede rin nating mas bigyan ng halaga ang pagdiriwang ng banal na misa, kung saan ay palagi natin siyang tinatanggap sa sakramento ng Eucharistia o ng banal na komunyon. Siguro ay nasubukan mo na ang paghahangad ng pera at ang iyong mga huwad na ambisyon na maging pastol o magpastol sa buhay mo. Pero binigyan ka ba nito ng tunay na hinahanap mo? Binigyan ka ba nito ng kapayapaan sa iyong buhay?